Kayo si Dennis? Opo po. Gandang araw. Gandang araw po. Si Attorney Mikey, si Attorney Sari, at saka si Attorney Ben. Siguro hindi ko na kailangan isa-isahin yung kinuwento nila sa akin, ano? Aminado ka ba na addict ka sa pagsusugal? Hindi naman totally po na addict. Hindi totally? Hindi naman po. Yung sinasabi niya po na malakas yung magsugal, hindi naman po yun. Sabihin mo sa akin anong pinagkaiba nung totally at saka yung sa sitwasyon mo? Yung sinasabi niya po siguro araw-araw, hindi naman po araw-araw. O sige, tuwing kailan? Ano lang po, pag nagkaroon lang naman po ako ng pera, ganyan. Pag naghahanap ng pera? Nagkaroon lang po ako ng pera. Pag nagkaroon ka ng pera? Opo. Nagbibigay naman po ako sa kanya eh. Pag may drive po ako sa catering, minsan nagtitinda po ako ng isda, nasa kanya naman po lahat ng pera, ganyan. Pag maganda yung isang linggo, magkano kita mo sa isang linggo? 1,000 po kasi isang drive ko po eh. O sige, so nakakailan Minsan, ka sa isang drive ko po, minsan nagbibigay ako sa kanya ng 800, 900. O kaya nga, so Kasi yung tip po, yun po yung napupunta sa akin. Minsan nakapag-tip ako ng 200. Okay, so sa isang linggo, ano yung magandang linggo na naibibigay sa isang linggo? Minsan po, nakakapag-drive po ako ng 4 days. O, so magkano nabigay mo kaya pagka ganun? Mga ganyan po, minsan 800, 900 sa isang araw. Siya, sinungaling niya talaga. Basta ano po eh, per So sige, biyahe po. so kung naka-drive ka ng 4 days sa isang linggo, ibig sabihin 800 per drive times 4, 3,200 ang naibigay. Ako po, minsan po, O gano'n. sige, pag masama naman yung linggo, magkano naibibigay? Sa ngayon po, mahina po ang catering eh. Kaya minsan, 2 beses lang sa isang linggo, ganyan. O sige, so lahat ng lakad mo, nagbibigay ka? Nagbibigay naman lahat. po ako. Nagbibigay Sige. po ako. Magkano talo mo sa sugal kung sakaling natatalo ka sa Yung sugal? sinasabi niya pong 15, di naman po. Pinakamalaki ko po, inaamin ko po 10. Pero sinasabi yung 15, di naman po. Meron ako ebidensya niyan. O sige, so 10. Saan mo kukunin yung 10? Sinasangla ko po yung cellphone ko. Pero natutubos ko naman po. So pag sinanla mo cellphone mo, magkano binibigay sa'yo sa pagsanla mo ng cellphone mo? 3,000 po mga... O so kulang ka pa ng 7. O paano? Hindi po. Minsan kasi po nanalo ako, ganyan. Kaya sinasabi niya na 10 yung, yung talo ko. Yung 7 po, panalo ko po yun. Anong oras ka umuwi araw-araw? Minsan hapon po nandiyan naman po ako sa bahay. Anong ginagawa mo sa bahay? Pag nandun ka, nagluluto ka? Nagluluto po ako. Naglalaba rin po ako. So sa tingin mo, nagagampanan mo ang tungkulin mo bilang isang asawa? Pag nasa bahay naman po ako, kumikilos naman po ako eh. Hindi yun eh. Yung sinasanla mong cellphone mo, nagamit mo ba yung pera na yon para sa pag-aaral ng mga anak mo? Minsan nagbibigay po ako ng... Minsan? Hindi naman po. Kasi may mga malilit po akong binibigay, mga baon, mga high school. Yung grade 6 po, nagbibigay din po ako. Pag manghingi ng bawing mga anak ko, mumurahin lang niya. Kaya takot na takot manghingi sa kanya. So pag wala kang binigay, paano mabubuhay yung pamilya mo? Basta ang usapan ko sa namin, ako lahat ng magbabayad ng kuryente, tubig. O, pero napuputulan kayo? Sa loob ng isang taon, 4 na beses, hindi naman po yun. Nagagawa ko naman po ng paraan. So normal ba yun na maputulan ng kuryente? Yan ang buhay na gusto mong ibigay sa Hindi mga anak naman mo? po. So gusto mo yung mga anak mo mag-aral ng walang kuryente? Hindi naman po. Ba't kailangan maputulan? Kasi nagsusugal ang tatay. Minsan po kasi, yung catering po, napakahina po ngayon. Ay, ba't nagsusugal pa? Yun nga po eh. Ang dami mong angal sa asawa mo. Kala mo naman, maayos ka mag-alaga ng pamilya. O anong gusto mong gawin ngayon? Mag-uusap po kami ng asawa ko na tatanggalin ko na po yung mga ganyan. Yung mga pagsusugal. Pag inulit ko pa, Lahat na daw ng klaseng sugal. Suki ka eh. Lahat Hindi daw po. ng klase. O talaga, o sige, ano Hindi sinusugal mo? Sa ngayon lang po, sabong. Pero yung lahat ng... Araw-araw ka daw nasa sabungan? Hindi po. O tuwing 3 times a week? Hindi naman po. O, ilan? Pag may pera lang naman po. Alam mo, ang tatay ng matino, pag may pera, ano ginagawa? Ibibili ng pagkain ng anak. Ibibili ng damit. Iipunin. May ipon ka? Wala po. O wala. Pero may pangsugal ka. So paano kung may magkasakit sa inyo? May pangsugal ka pero wala kang ipon. O yung dalawang anak mo, nag-attempt na mag-suicide, gusto mong pakamatay ng buhay. Ba't kaya? Ba't kaya? Po, totoo yun. Invento yon. Hindi naman po sa kasi yung isang anak ko, gusto niya puro barkada kasi, kaya gusto laging doon natutulog.
Kayo ba pag nag-away, may sigawan? Hindi man madalas sigawan. Pero minsan may sigawan. Opo, pero... Yung pananakit, nananakit ka? Hindi po. Siguro sa bibig lang, pero yung pananakit sa hindi po. Dati, hindi ka nananakit? Siguro dati po, pero napakatagal na po. Tingin mo, hindi makakalimutan ng mga anak mo yon? Kung nakasakit ka dati, tingin mo, hindi bumabalik yan ngayon na lumalaki na sila? At gusto magpakamatay? Kung gusto magpakamatay, ba't kaya nila gustong pumunta sa barkada nila? Happy ba sa bahay nyo? Happy ba kayo doon? Isa man lugar yon na ikatutuwa ng mga anak mo na dito tayo, ang saya ni Papa kasama, andyan na si Papa. Pag umuwi ka, masaya ba mga mukha ng mga anak mo? Tingin mo, tanong mo sa sarili mo, masaya ba silang makita ka? Ano ang happiness para sa'yo? Magsama-sama po kami. Magsama-sama sa madilim na bahay kasi walang kuryente? Hindi po. Sino magpapakain? Yung mga bata? Nagluluto naman po ako. Nauubusan ka nagsusugal ka Hindi naman po nagpapaubos ng Magbabago ba buhay mo? Ang dami mong dahilan Pag namatay ka ngayon, sasabihin mo ba sa Diyos na ikaw ay naging isang mabuting asawa at mabuting tatay? Hindi po. O yun mo pala Sana humingi ka na lang ng tulong kung paano tayo magbabago. Ang dami mo pang dahilan. Hindi naman tayo pwede magbago kung ang dami nating dahilan. Kung paniniwala mo, okay ka na asawa. Kung paniniwala mo, lahat ng mga obligasyon mo nagagampanan mo, hindi ka magbabago. Kaya ikaw ang kailangan mag-decide niyan. Kung gusto mo bang magbago, hindi. May balak ka bang maging mas mabuting tatay? O tingin mo okay ka na? Kasi yung mga sagot mo sa akin, parang okay ka na Happy ka na sa kung ano yung nagawa mo sa kanila. Ano gusto mo nga mangyari? Mag-uusap po kami mag-asawa na ganito nga. Babaguhin ko na po yung hindi na ako magbusugan. Kuya Boy. Palagay ko, kailangan ng medical expert. Habang pinapanood ko, magkakaroon sila ng one-on-one with Dr. Randy, pati na rin yung nanay, si Jesselyn at saka si Danica. At titingnan natin kung paano pa makakatulong ang CIA dito sa problemang ito. Maraming salamat, Dennis. Maraming salamat, mga attorney. Ate Pia, yung palagay ko ang ating pupuntahan ngayon. Correct. Kasi kami, yung hanggang legal lang naman kami, hindi naman kami mga doktor, hindi naman kami mga psychologists and counselor. Tama. Pero idagdag ko lang, nung habang tinatanong ko kasi gusto ko rin malaman kung aware ka sa epekto mo sa pamilya mo. Na ano ka na pala ng violence against women and children, child abuse, dumaan na kayo sa barangay. Kaya para sabihin mo sa akin na hindi naman, it's either nagsisinungaling ka sa akin o ayaw mo rin aminin sa sarili mo. Hindi naman kayo dadaan sa ganun kung hindi naman umabot sa ganung sitwasyon yung kalagayan nyo. So, choice mo yon kasi kahit itong doktor na kakausap sa'yo, nasa sa'yo yun. Kung makikinig ka at mag-a-agree ka dun sa mga suggestion niya sa'yo para magbago ka. Choice mo yon. Choice mo yun na magbago. Choice mo yun na patunayan sa pamilya mo na talagang magiging tatay ka at asawa. Choice mo yan. Kahit ganito ako magsalita, pasensya na kasi hirap pa talaga nakitang nagtitiis ang nanay at mga anak. Pero God bless you. I pray na magbagong buhay ka. Maraming salamat, Dennis. Mamaya haharap ka kay Dr. Randy at pati na rin ang iyong mag-ina. Maraming salamat, mga attorneys at Ate Pia. Magbabalik po ang Kaytana in Action with Boy Abunda. Matapos makatanggap ng inisyal na payo mula kay Doc Randy, sina Jesselyn at Dennis, muling kumilos ang Team CIA with BA at personal silang binisita para pag-usapan ang tuloy-tuloy na counseling sessions ng mag-asawa sa isang profesional na tagapayo. Napayo po ni Doc na umattend daw po kami ng session ng marriage or family counseling para mas mailabas namin yung mga saloobin ng bawat isa. Anak dun sa tatay nila, tatay dun sa anak, tas ako, ganun din sa kanila. Yung ganun po. Atinan mo, wag mong baliwalain. Diba, nag-usap na tayo na ganun, na kukumpletuhin natin yung pag-atin dyan para maliwanagan tayo sa at maliwanagan din ako. Nagpapasalamat po ako sa programa, kay Ate Pia, kay Kuya Alan, kay Tito Boy, saka po sa inyong lahat. Tapos, baka po sa pamamagitan ng programang ito, tuluyan na po siyang magbago
Baka po bumalik din yung loob ko sa kanya, bumalik yung loob ng mga anak ko sa kanya. Nangako ako na yung obligasyon ko para bilang tatay, tutuparin ko yun para magkaayos kaming pamilya. Hello po, Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy. may padala po ako sa inyong pastilya. Sana po ma-enjoy nyo. Bilang suporta sa negosyo ni Jesseline, tinupad naman ng programa ang pangakong ibinigay ni Ate Pia. Bumili ang team ng kanyang mga panindang Graham balls at pastillas para makatulong sa kanilang kabuhayan.